sa in-search kay Bisek? Wala eh, parang nag-bistek na si Vicek. Do you remember my head of security? Vicek is right. Love could be your downfall. Because of Mikoy, you could die. Norberto, compadre, they're asking for you to resign. No matter what, the mission comes first. It also means that Mikoy could be an asset for the police. Lee, thanks. I'm wasting my time here. Masyado daw ako distracted dahil sa'yo. Hello, Daddy Sir. Bakit bigla ka napatawag? Busy ka ba? Hindi naman po. Pwede ba tayo mag-dinner? Doon tayo ng sine. Ano bang magandang palabas ngayon? Okay ka lang ba? Of course. Bakit hindi ako magiging okay? Wala lang. Nawi-weirdohan lang kasi ako sa'yo. Tingnan mo, bigla-bigla ka tumatawag. Tapos nag-aaya manood ng movie at mag-dinner. Mamamatay ka na ba? Of course not. Hindi ako mamamatay, no? Medyo biglang nakuha ang schedule ko, kaya naisip ko, labas tayo kasi matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapag-banding. Okay. Sige, Daddy Sir. Paano, i-message mo ako kung saan kita pupuntahan. Bonding tayo later. Okay. See you, anak. See you. Hindi ba delikado to? What do you mean? I mean, if we're being honest, this Norberto guy is very high profile. Pag merong hindi magandang mangyari doon, I'm pretty sure merong matinding investigasyon and that will put us in a very bad situation. And that is why Chiara is moving very slow. When she'll make a move against this Norberto guy, she must make it look like a robbery. This is the info General Roberto Ruiz requested. What request? Several days ago, he sent me pictures ng isang sasakyan. He instructed me to get information about this. This car is registered under a networking company that is a subsidiary of Vertex Global Company. Ang kumpanya mismo ni Victor Valtrovi.
Oh, sige pa, umuwi ba? Tara. Tinatawagan ko si General Norberto. I just got information na tinitiktikan ni Victor si General Norberto. Paano mo nalaman yan? Look closely. Buhay yan sa loob ng sasakyan ni General Norberto. And clearly, nahalata niya na suspicious to. Siguro sinusundan siya. And Dara found out na ang sasakyan na yan ay nakaregister sa isang networking company na subsidiary ng Vertex Global. Do you remember my motto? If nothing explains it, The simplest answer is usually correct. Dara, Yes, Agent Shano. let's go. Come in. Can you please hack General Norberto's phone at alamin mo lang kung nasaan ang location niya? Go, please. You know very well, Agent Shano, na hindi tayo nag-hack ng phone basta-basta. Without court order, that's a blatant violation of your constitutional right. Para makahack ng phone, kailangan ko ng clearance sa telecom company para ma-bypass ko yung system nila. And the target needs to connect to a public Wi-Fi para I can remotely access his device. I'm not asking you to do any of that. Kailangan ko lang baka pwede mong i-find my cellphone si General. Hello? Oh, sige, pauwi na ako. Okay. Sorry po. Sige, sir. Alam ko na alam mo ang lahat ng password niya sa lahat ng accounts niya dahil ikaw yung nilalapitan niya whenever kailangan niya mag-reset ng password, right? Agent Tara, tulungan mo nga ako. Lalak ko naman yung email account ko. Paano pa i-recover yung password? Mukha akong email niya. With that password, pwede natin ma-access any of his devices. General Norberto is in danger. He's not answering our calls. Kaya kailangan makita natin siya bago pa may mangyaring masama sa kanya. Let's go. Let's move, Agent Shano. Okay. Easy lang nun. Paano ako magre-relax? This is General Ruiz. Ikaw na nagsabi na parang tatay na natin siya sa buong ahensya. I will not lose another tatay. We will not lose him. O, si Agent Dara. Hello? Malapit yung location ni General Ruiz sa University ni Sophie. Call Sophie. Oh, Agent Shano. Kasama mo ba si Daddy Sir mo ngayon? I'm just on my way to meet him. Malapit na ako. Bakit? Okay, sige. Pag magkasama na kayo, pwede pa sabi lang sa kanya na mag-ingat at mag-observe lang sa paligid ka. Ha? Bakit? Is his life in danger? Daddy, sir! Sophie! Sophie!
Bakit hindi mo raw sinasagot yung cellphone mo? Naiiwan ko sa kotse. Hindi ko na binalikan. Baka magkasalisiyan pa tayo. Bakit? Kailangan mo akong tawagan? Hindi po ako, kundi si Ate Alex at Kuya Shanong. Kanina ka pa nilang hinahanap. Ano raw? For sure, something urgent. Bigla-bigla akong kinokontak ng agency, hindi naman sila ganun. Unless kung emergency. Pero ano ba klaseng emergency to, Daddy Sir? National level type ba to? Kung ano mang klaseng emergency yun, hindi ko na concern yun. Well, it's not part of my responsibilities anymore. Ha? Paano hindi mo magiging concern? Ikaw ang head ng agency. So, syempre dapat... OMG! Don't tell me you got fired. Or wait, nag-resign ka ba? For real? Bakit? Ano nangyari? Kaya ba may ganito tayo na father-daughter bonding? Excuse me. Please fill me in with the details. Sir. Agent Shannon. Agent Alex. Kamusta, Bok? I think it's clear. Okay, good. Sir, sorry, we have to move. Sasama ka namin, Sophie, okay? Sir, sorry. We don't have time. We need to go now. We will escort you outside. Yes. So, let's go. Sophie, let's go. Mukhang hindi lang to basta emergency ha. Yes. Mukhang this is deadly emergency. Bok, tara na! Sige na, mauna na kayo. Susunod ako. Ako to si Angelito! Angelito? Oo! Diyos ko naman, Angelito. Nangiya naman. Pinagagawa mo. Bakit ang violent mo? Ikaw nga itong pumapasok na wala pa sintabi. Kung sa nuno ng punso ka, nagpapaalam ka eh. Pinapunta ako ni nanay dito para dalhin tong herbal tea. Mabisa daw to pag gabi. Tsaka binigay na rin sa akin ni nanay yung passcode ng pinto mo para kung busy ka man o nagpapahinga na hindi na kita magulo. Ay, swerte ka. Hindi ko naman anis yung mga secret powers ko sa'yo. Tsaka pwede ba susunod, mag-text ka man lang sana? Sorry na. Okay, next time magte-text na ako. Pero okay nga eh, nagpakita ka. Just lakat eh. Dahil nga dito. Oh, kumusta ka naman? Ito, okay na okay. Sigurado ka. Ikaw ang kamusta? Ikaw tong busy sa life ngayon eh. Ano ba? Mas okay pa so alright. Ano mo yun? Yakin-yaka ko naman, huwag ka na mag-alala. Siyempre, maraming pagbabago. Maraming bagong responsibilidad. Di ba? Bagong responsibilidad? Op. Alam mo, enough about me, okay? Ikaw, kamusta ka naman? Wala na akong balita sa'yo eh. Sa mga love life na yun eh. Pero alam mo, hold that thought. I-try muna natin tong herbal tea ni nanay. Tama. Tara. Nandito na si Director, okay, secured na siya. Hindi na kami sasakyan. Nasaan ka na ba? Just give me a moment, Bok. Meron lang akong gusto i-check. All right, Kuya Shano. I'm all ears. Ano ba talaga nangyayari? Sophie, pasensya na. Ikaw pa yung naabala namin, okay? Nung hindi kasi namin matawagan si General Ruiz, ikaw na yung naisip namin agad na makausap. So ano nga? Ano nga nangyayari? Ano ba to? A matter of life and death?
Parang gano'n na nga, okay? Sa line of work namin, normal yung life and death situation. Parang laro lang siya ng chess. Okay? Strategy game. Alam ng lahat yung rules, madali lang siya. Pero ang kailangan namin ma-anticipate ay yung next move. Kung ano yung strategy game ng kalaban namin. That's why we have to anticipate that. That's why we are trained to move quick and think fast. Or else. Or else, ikaw checkmate. Correct. Sophie, you know the business already, okay? Pero wala na akong ibang pwede pang sabihin sa'yo. Pero sisiguraduhin namin walang mangyayaring kahit anong masama sa daddy sir mo. Okay? Sige na, pumasok ka na. Please. Stop right there. Humarap ka dito. Pakita mo yung mukha mo. Do it now! Pakita mo yung mukha mo. Do it now! Ma'am, inosente po ako. Uy, Tor! Andito ka lang pala. Yung pagkainan doon, oh. Tara. Kumala pa dyan. Doon tayo. Tara. Cheers! Herbal tea ba talaga to? Parang lalo pa ako magkakasakit sa lasa nito eh. Tiisin mo lang, kuya. May pang anti-stress daw yan, tsaka calming effects para madali ka makatulog. Kasi di ba, sa pinagdaanan mo, hindi basta-bastang trauma yun. Sus, kaya naman kayo eh. Hindi na masyadong isipin, okay nga lang ako. Ikaw ang kamusta? Kamusta school mo? Hindi ka ba busy? Busy nga, kuya eh. Pero nakapag-adjust naman ako sa schedule ko. Okay. Eh, kamusta yung, ano mo? Sino niyan? Si Sophie. Mo? Ayun! Ayop, Sophie! Ba't na to? Hindi ka na talaga bata, binata ka na. Hindi ko nga girlfriend yung si Sophie, kuya. Ha? Hindi pa kayo? So ano yun? Situationship? Ganun? We're friends. Tropa peeps. Eh yun si Sophie parang girl best friend ko na yun, kuya. No. Girl best friend? Pero mga pauso nyo, ano? Yung panahon namin, MU lang yun eh. MU as in mutual understanding? Hindi. MU as in mag-un. Patawa to. Ngayon, siyempre Bisaya tayo eh. Oh, gitawang kita ng hot chocolate. Favorite niya mga kabataan, di ba? Kuya Shanong, Oo. hindi na ako bata, no? Para ma-distract mo. Alam ko naman na ayaw mo lang na maisip that Daddy Sir is in danger. Tama ako, di ba? May tinapay dun. Baka gusto mo. Gusto mo ba may mga chichirya dyan? May cup noodles din? Silence means yes. So may danger nga. Tubig. Gusto mo lang tubig. Alam ko na you cannot tell any details. Pero sana hayaan mo ko na malaman ko kung gaano pa ka-dangerous yung threat level sa kanya. Like, from 1 to 10. Sige nga, sabihin mo sa akin. Level 10, no? Nasabi ko na nga ba eh. As you can see here, sir, naging sunod-sunod ang pagmanman sa inyo ng Moraviano. Nagmamanman sa akin? That should push us
to speed up in building a case against them. Yes, sir, but unlike us, hindi nagmamanman ng mga Moraviano para makakuha ng intel. Nagmamanman sila dahil tinatarget ka nila. They clearly want you out, and they want to do it fast. Well, lucky for them, I just resigned. Pero sir, ikaw ang nagbuo ng team at nag-lead ng mission to build the case against them from the very beginning. Hindi basta-basta ang contributions at influence nyo. Kaya simula ngayon, we're assigning Kian to be your close-in security. Close-in security? On me? Hindi ko kailangan yan. Hindi natin kailangan yan. Agent Alex, you know very well that the mission comes above all. Well, now that you're all assuming that there's a threat to me, baka you focus yun sa akin na lang. You must not lose sight on the main target, which is the Moravianos. Yes, sir, naiintindihan ko. Kaya rest assured na while we're speeding up to build this case against the Moravianos, we are capable of also keeping you safe. Oh, Padre. Pero, kuya, parang wala ka na atang mga security guards dito ah. Dati, ang dami-dami eh. Hindi ka na ba bibigyan ng personal security ng mga Valtrovi? Hindi. Ako nga nag-request na ayoko ng mga security na yun eh. Kuya, paano kung malagay ka ulit sa delikado? Hindi ito pwede ba? Okay nga lang ako. Yak-niyakan ko to, no? Kuya, alam ko mo, kayang-kaya mo. Pero, alam ko rin namang hindi mo ginusto yung buhay na delikado eh. Simpleng buhay lang naman yung gusto mo eh, di ba? Panigurado, alam naman yun ni Ate Kiara eh, di ba? Ni Kiara? Oo. Napag-usapan niyo na ba yung nangyari? Anong sabi niya? Teka lang, Angelito. Ano ba itong mga tanong mo? Saan ka ba nanggagaling? Bakit? May alam ka bang hindi ko alam? Teka lang, Angelito. Time first lang, ha? Ano ba itong mga tanong mo? Saan ka ba nanggagaling? Ha? Bakit? May alam ka bang hindi ko alam? Gusto ko lang malaman, kuya, kung kamusta ka ba talaga? Kasi pagkaharap ng ibang tao, kapag kaharap mo sila nanay at tatay, ang default mode mo eh, okay na okay ka. Kahit, alam ko namang deep inside, struggling ka rin eh. Pagkaharap mo yung mga Valtrovi, okay na okay ka. Happy na happy ka. Na parang okay lang sa'yo na nabaril ka. Sa akin kasi hindi eh. Nakakatakot kaya, kuya. Hindi naman sa binabaliwala ka lang yung nangyari. Tulad nga ng sabi mo, siguro default ko lang talaga na kapag may pagsubok, ayoko naman mag-alala pa kayo, di ba? Kaya hanggat maaari, hanggat kaya ko, ayoko madamay pa kayo. Kinakaya ko naman eh. This is what I've been warning you about. See? Tama ko. You're being weak. You're getting soft. At ito na nga ang nangyari. You missed the target. I just missed the target, Papa. I'll just do it again. Ganun na. You're overreacting. Overreacting? This is not ordinary mission. Ano na lang sasabihin nila Morte Bianca? We all know that hell will break loose if we disappoint her big time. And this is a big time failure. Okay, fine. I failed, okay? But at least I didn't kill my target who's in front of his daughter. Are you even hearing yourself? That's nonsense. A target is a target, regardless of who else is around there. And besides, hindi mo ba naisip, you took away from Norberto that great opportunity to die in front of his daughter.
to have a glorious and memorable death. Well, I don't think that way, Papa. Because I don't want to create another me into this world. Hello mga kapatid, ako nga po pala si Cedric Juan of A Secret in Prague. Hindi pa tapos ang laro ng peligro at puso. Kaya sana panoorin niyo po ang next video na ito at mag-subscribe na rin kayo sa TV5 YouTube channel.